Hello guys, good day. Kalbo na tayo. Para komportable sa helmet. Kalbo tayo. Today's video, magpapalit tayo ng brake pad ng boards natin. Ito. Sa rear. Ito, papalitan natin tong rear brake pad sa boards 525 DXX natin. Ayan. Yung boards natin guys. So pakita natin guys, ito palit natin. Nabili ko lang to sa online, mura lang to, I think 200 pesos lang guys, pero goods naman. Kita nyo. Ayan. Goods naman, pangalawa ko na itong bili sa kanila, pangalawang gamit ko na. So ayun guys, sa Shopee siya, makita nyo yan, 200 pesos. Okay, sa aling Bulacan to Equinoxes. Ilalagay ko sa video description itong URL ng binili ko. Ayan guys, ang pangalawa ko na. So ito yung una, ito yung pangalawa. Ayan guys, tingnan natin. Ayan guys, ang kailangan nyo lang para matanggal to, actually niluwagan ko na to pero papakita ko lang sa inyo. Itong flat, kailangan nyo ng flat screw para matanggal yung pinaka cover nito. Ito, flat. And then itong dalawang bolt, isang 14, isang 12 yata to. So tingnan natin. And guys, ito tanggalin nyo lang to pakaliwa. Maluwag na kasi ito ito lang yung nut. Tapos allen wrench yan dito para matanggal nyo. Allen wrench. The reason why kailangan bago nyo tanggalin tong pan, napanood ko na rin to sa ibang video The reason why kailangan luwagan nyo muna to bago nyo tanggalin tong bolt, kasi pag mahigpit to mahirapan kayo luwagan to. So ito muna, luwagan nyo muna. Bali ito. Yan, niluwagan ko na kanina yan Yan. Yan, luwagan nyo na. Pag naluwagan nyo na, sunod tanggalin nyo na yung bolt. Tanggalin natin po. Papakita ko sa inyo yung dati kong binili. Niluwagan ko na kanina yun So kakamay na lang natin. And then tanggalin nyo pala to para hindi kayo masyado mahirapan ito, para hindi ma-damage tong ABS na to. ABS ano to, bar na to. So, yun guys, tanggalin nyo lang to. Walang other washer or something like that yan. Tanggalin nyo lang yan. May thread lock siya so kailangan yung lagyan ulit yata ang thread lock pag binalik niya. So ayan lang. Ayan guys, so nahugot yun na. Tanggalin nyo na to, tapos tingnan ito. Allen wrench lang to, butin nyo lang. Yan. Ayan guys, nakita nyo, tanggal na siya. At itabi nyo lang. Ito guys yung binili ko na tigto 200 pesos. Tumagal siya ng 8K odo na ako ngayon So naka 5K odo to. Ang problema ko lang kasi hindi siya ang problema ko lang mapreno ako sa likod kaya ganyan manipis na agad. Tatagal pa to ng mga ilang biyahe pero mas better ang palitan na.
pero manipis na talaga eh. So mapreno ako sa likod. Imagine ito tumagal ng 5k yung tigto 200 pesos mo na brake pad sa online. So wala namang problem, makapit din siya. Makapit din talaga siya lalo pag nauupod na. And then yung stock pala nito, stock hindi fault nito, stock. Tumagal lang sa akin yun ng 3k after nung FJ February. So naka 3k odo lang yun sa akin yung stock nito. So ito galing Mindanao. So legit goods din yung tigta 200 pesos mo. Imagine yung stock ko tumagal ng 3k odo, ito 5k odo. So okay din to. So masasabi ko okay din to, galing din Mindanao. Hindi tulad siya nung ibang brake pads na yung stock sa dati kong brake pads nahubo yung stock, natanggal yung pinaka brake niya sa bakal. Pero ito ganun pa man, hindi naman natanggal. And then ayun. So yun guys, yun yung stock tumagal 3k, ito tumagal 5k, so goods din to. So yun guys, plug and play lang siya, madali lang. So kung tipo kayo ng tulad na mahilig mag DIY pag weekend, kasi wala tayong trabaho ng weekend, so gusto ko magkalikot, mag-explore, so yan, try natin mag-explore, kalikutin natin to. So ganito lang siya, plug and play lang. Minsan mahirapan kayong ipasok yan, kailangan yung palubugin to. So kailangan yung palubugin ito. Gamit lang kayo ng any compress. O kaya vice grip. Huwag tayong vice grip. Gamitan nyo lang ng vice grip para sumagat to. Kasi pag bago yung brake pads nyo, mas better isagad nyo yan. Kasi hindi nyo siya maipapasok. Ready muna natin siya. Basahan para hindi magasgas. Ito. Ayun lang. Ito lang ang diskarte ko dito. Pero kung may other diskarte kayo, pwede naman. Para mapalubog lang yan. Guys, try natin. Medyo pikado. Pwede na siguro na natin gamitan. Medyo pikado siya.
Yun, try natin. Eto, bali ganyan ang pagpasok niya. Dahil lang sundan pag binaklas niya. Labit nyo lang siya ng paganyan. Ayan, pumasok na guys. Ayan, labit nyo lang siya ng ganyan guys. Dahil ito makinis pa. Nakapanood ko sa video mas magandang makinis to para hindi siya naglalak o maganda yung braking. So makinis pa siya kaya then ito Loctite natin. Loctite. Mas better na yung Loctite kahit konti. May Loctite yung default nya merong konti Lagyan natin. Yan, kailangan nakalapat lang guys yan. Matatanaw nyo naman dito bali ganyan lang kasi position niya hindi na tulad siya ng ibang brake pad na nalalak. Parang may kinakawit. Ito meron dun sa dulo na nagsisilbing stopper niya. Wala lang, ganun lang, parang naglat lang siya. Itong pinakalock niya nakakawit. Think similar to sa mga Honda brand, Kawasaki na mga mid-range big bike. Yan guys, so nakabit na natin. Higpitan lang natin yung tornilyo. Yan, working na brake pad natin, bago na pala. So higpitan lang natin. Konting higpit lang, okay na yan. Then ito, itong pangkatakip, flat screw na pantakip. Higpitan na siya.
konting higpit lang, goods na yan. Tapos dito. Kita pa natin konti, mahirap na. Ayan guys, nahigpitan na siya. So, double check natin ulit kung mahigpit na talaga. So, yun. Mahigpit na siya. Well, I guess talaga tong nagpe-play talaga to. Nagpe-play yan kaya may rubber. So, normal lang yan. So, yan. May mga rubber sila eh. Saka bushing. Na hindi mo talaga may kawan yan. So, test natin. Ayun. So, marino na. So, yun. Yun lang guys. So, ayun, plug and play lang, madali lang. Na lalagay ko sa description yung video yung nabili kong brake pads na to. So, goods naman siya na naka 5K Odo, yung stock naka 3K. So, quality din. So, ayun guys. Ito yung KTM natin. KTM, ito naman change oil natin, DDY natin. KTM 790 Adventure. So, yun guys. Hopefully may makuha kayong tips dyan sa pag-change ng brake pad sa rear ng ating Boge 525 DSX. Alright. Babus.